Mga kwentong pambata. Mga bulong ng katapangan. Noong unang panahon sa kaakit-akit na kaharian ng Doloria, nakatira ang isang bata at mahiyaing hari na si Alex. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao ay kasing lawak ng karagatan, pero ang kanyang pagiging mahiyain ay nagbigay daan sa pagtataksil. Kamahalan, kailangan ng mga tao ng pondo para sa parating na ingranding pagdiriwang. Anong pagdiri? Aray! Sige. Sapat na ba ang isang supot ng ginto? Kailangan siguro namin ng 3 supot. 3? Siguro kailangan mo ng oras muna para pag-isipan ito, kamahalan. Ha? Ito'y para sa mga tao. Oo, syempre. Salamat, kamahalan. Anong pagdiriwang ito? Walang pagdiriwang. Pwede tayong mag-imbento ng isa sa dami ng gintong ito. At ang iba? Para sa atin. Ang nagsabwatang mga quarter ay patuloy na niloko si Alex, kahit taimtim niyang hinahanap ang pagpapabuti sa kaharian. Totoo yun. Ang mga gusaling iyon ay nagigiba na. Magtayo tayo ng mga bago. O kaya pwede nating ayusin sila? Pero mas maganda ang mga bagong gusali. Kakailanganin natin ng pondo para dyan. Pagmamalabis! At maraming lupain. Kabalbalan! Kamahalan! Di sila kayang tanggihan o harapin ni Alex, at pinagsasamantalahan nila ang kanyang kabaitan. Kinuha nila ang lahat, wala silang iniwan para sa kaharian. Ngunit ang mga courtier ay hindi lamang ang kanyang hamon. Kamusta, kamahalan? Lady Ella. Si Lady Ella ay isang mapang-akit at matalinong babae. Nabihag niya ang puso ni Alex at alam niya yon. Ikaw ay napakagagagan. Ella, nakakamangha ang iyong ganda. Gusto mo bang samahan akong mamasyal? Teka lang. May sinasabi ka? Wala. Sige, mamasyal kayo. Nanghihinayang si Alex sa kanyang madaling pagpapakawala sa kanya. Paano ko pinayagan na siya ay umalis ng ganun kadali? At sana, may tumulong sa akin na magkaroon ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili ko at marahil magkaroon ng pagkakataon kay Ella. Mukhang narinig ng mga bituin ng kanyang taimtim na hiling habang ang isang bulalakaw ay dumaan sa kalangitan. Iniwan ng isang mahiwagang alikabok na bumagsak sa aparador ni Alex. Dumating ang umaga. Ahoy, mahiyaing hari! Dumating ng oras para dumagong doom. Ha? Sino? Marahil isang panaginip. Panaginip? Si Alex ay biglang umikot at binuksan ang aparador nang marinig ang tunog. Ang malikabok na parador ay hindi panaginip. Nakikibahagi ako sa iyong bangungot. Nananaginip ba ako? Kukurutin kita para malaman natin. Aray! Hindi yon panaginip. Totoo ngang nabuhay ang kanyang mga damit. Pero paano? Imposible. Ang imposible ay yung tapang mo. Kulang ka sa lakas ng loob para sabihin ang nasa isip mo. Walang lakas ng loob na ipahayag ang iyong pag-ibig. Ako... Ikay... Ano? Haha! Dahan-dahan lang sa kanya. Tunay nga. Hiniling mong magkaroon ng tulong. At ito, Nandito kami para gawin kang matapang. Ngayon, magbihis ka na. May sariling isip ang mga damit at sobrang nagulat si Alex para makatanggi. At ganun nga, nag-umpisa ang kanyang araw. sobrang higpit ng pagkatali mo sa akin. Pasalamat ka hindi ka naipit o naapakan. Iyong kamahalan. Oo? Meron kaming isang mungkahi na maaaring magpayaman sa kaharian. 5 sako ng ginto ay sapat na. Ingat ka, kamahalan. Mas malansang mga amoy ng mga taong ito kaysa sa isda sa palengke. Di ako sigurado. Kami na ang bahala. Ibigay mo na lang sa amin ang ginto. Ipakita mo sa amin ang plano. Mga plano. Ano?
Ang ibig kong sabihin ay Kaya mo yan! gusto kong makita ang mga plano. Napaatras ang mga courtier. Di mo kailangan ng plano, kamahalan. Oo, kailangan. Oo, kailangan ko. Paalam. Iniwan niya silang lubusang nalilito. Tingnan mo kung sino na nagkaroon ng tapang. Dadalhin niyo ako sa kapahamakan. Narito kami para hindi ka mapunta sa gulo. Hindi mo sila kaya. Madali kong magagawa yan. Gawin ang alin. Lady Ella? Bumilis ang tibok ng puso ni Alex at naramdaman ito ng kanyang mga damit. Siya pala ang iyong pantasya. Maganda! May naririnig ka ba? Ako'y, Pasyal sa hardin. Pasyal sa hardin? Yayain mo siya. gusto mong mamasyal sa hardin kasama ako? Hindi. Ibig kong sabihin, maglakad sa hardin? Nakakahiya naman. Siyempre gusto kong mamasyal sa hardin kasama ka. Napatalon sa tuwa si Alex. Sila ni Ella ay naglalakad sa ilalim ng araw, hinahangaan ng mga namumukadkad na bulaklak. Batang pag-ibig. Kalapati? Batang kalapati? Ang kalapate ay simbolo ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay nangangailangan ng tapang. Napansin ko ang mga courtier mong nanggugulo sa'yo. Ngunit ngayon, hinarap mo sila. Nakita ka niya. Hanga ako sa tapang mo. Hanga siya sa'yo. Gusto ka niya. Ang mga buhay na damit, bawat isa may sariling kakaibang personalidad. Itinulak si Alex sa sunod-sunod ng mga nakakailang na sitwasyon. Ngunit bawat sitwasyon ay tumulong sa kanyang tumibay. Napaka-romantika ng gabing ito. Ikumpara mo sa lalagyan ng mga sapatos. Anong nasa isip mo, kamahalan? Ang mga courtier, palaging humihingi ng ginto, lupain at iba pang mga yaman para sa kapakanan ng kaharian. Ngunit hindi umuunglad ng kaharian. Dahil ang mga ginto ngayon ay para sa kanilang mga sarili. Di ba pagdanakaw yun? Paano natin malalaman? Sa sobrang bigat ng loob, nabangga ni Alex si Ella. Lady Ella! Napansin ng mga mata ni Ella ang kanyang nakakabahalang mukha. May problema ba? Nag-aalala siya sa'yo. Ang sweet naman. Tinitignan ni Alex ang tapat ng mga mata ni Ella at ibinahagi ang kanyang binabahala. Siya'y naging maaalahanin. Naku, paano kung ikay mag-organisa ng isang sayawan para sa mga courtier at mga maharlika? Ipinaliwanag niya ito na makakabuo ng pagkakataon upang ilantad ang kanilang masamang balak. Natuwa si Alex sa ideya. Inaanyayahan ko lamang ang aking mga mapagkakatiwalaang tao kasama ka. Ang lakas ng loob. Kinabukasan, tinipon ni Alex ang lahat ng kanyang mapagkakatiwalaang tao, ngunit kinakabahan siya magbigay ng mga utos. Gusto ko kayo na, Lahat ay tumingin sa kanya ng may pagkalito. Kamahalan? Lakasan mo loob mo. Sobrang tapat. Tama sila. Kung mahal mo ang iyong mga tao, sabihin mo sa kanila. Inihayag ni Alex ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao at ipiniliwanag ang lahat. Nagtaka ang gwardya at tagapayo sa natuklasan at agad na nagsimulang magplano. Di nagtagal, naganap ang sayawan at dumalo ang lahat ng mga courtier. Inihanda ng ating hari ang sayawang ito upang ipagdiwang ang masisipag niyang courtier. Ngumiti ng kasiyahan ng mga courtier at maharlika. Oo, hayaan natin silang isipin na wala tayong alam. Wala nga tayong alam. kailangan natin ilantad ang kanilang plano ngayong gabi. Nagpatuloy ang sayawan kung saan si Alex at kanyang mga pinagkakatiwalaang kaalyado ay nagsusumikap na makakalap ng ebidensya. Gayunpaman, maingat pa rin ang mga courtier. Kamusta mga ginoo? Di ba kaaya-aya ang sayawan? Sayang nga lang ang kasiyahan ay malapit ng matapos. Hindi para sa amin. Anong ibig niyong sabihin? Wala. Lumayo sila, ngunit si Ella ay nanatili sa malapit. Pupunta kami sa sarili naming pagtitipon pagkatapos nito. Haha, ang aming kumikinang na pagtitipon. Ipinarating niya ang impormasyon kay Alex. Marahil ito ang aking inaakala. Sa pagtatapos ng sayawan, naramdaman ni Alex ang pagkalumpo, ngunit biglang may sumagi sa kanyang isipan na ideya. Velvet,
Kung ipahiram kita sa isa sa kanila, magagawa mo bang alamin kung saan sila pupunta? Oh, oo. Lumapit si Alex sa paalis na courtier. Teka, Iyong kamahalan? malamig sa labas, dapat mong isuot ang aking kapote. Hindi alintana ng courtier ang anuman. Isinuot ang kapote at lumisan nung gabing yun. Ngayon, tignan natin kung anong balak mo. Pumasok siya ng palihim sa isang liblib na kamalig na malayo sa kastilyo kung saan nagtipon ng mga courtier at maharlika ng palasyo na napapaligiran ng mga piraso ng ginto. Bukas ay wala na akong ititira sa kaban. Matyagang nakinig ang kapote. Ipinakita ng mga courtier ang kanilang plano na nakawin ang kayamanan ng kaharian para sa kanilang sarili. Mga traidor! Sa kanyang kapangyarihan, pwede nating sakupin ang buong kaharian. Magkita tayo bukas ng gabi upang planuhin ang pagpapatalsik sa aming mahiyaing hari. Mayaing hari, ituro natin sa mga traidor na ito kung sino ang tunay na amo. Kinabukasan, ibinalik ang kapote kay Alex. Isinalaysay ang lahat ng narinig nito. Magaling, Velvet. Ngayon, maghihintay tayo hanggang gumabi. Para huli ng mga traidor na walang magawang mabuti. Oh, napakasayang mga pangyayari at kailangan ko matulog para sa aking kagandahan. Agad namang inalerto ni Alex ang kanyang royal na mga gwardya. Kapal na mukha nila, trader tayo. Sila makukulong para sa pagnanakaw sa atin at sa mga tao. Umalis ang gwardya upang ihanda ang kanyang mga kawal. Paano mo natuklasan ito, kamahalan? May itinanim akong maliit na espiya. Nang sumapit ang gabi, tinambangan ng mga kawal ang nagulat ng mga courtier at maharlika. Ano ito? Bitawan niyo kami! Siyempre, hindi! Iyong kamahalan! Dito nagtatapos ang inyong plano. Tama! Sinong mayayain ngayon? Buti nga! Tinipon ng mga sundalo ang grupo ng mga traidor at bumalik sa palasyo na dala ang ninakaw na ginto. Doon, nagulat si Alex na makita si Ella. Oh, hinihintay ka ba niya? Siyempre, hindi. Lady Ella, andito ka pa? Hinihintay kita. Tama ako! Gusto ka niya. Sabihin mo, mahal mo rin siya. Shh! Lady Ella, salamat sa pagtulong mo sa akin. Oh, wala. Yun. At mahal kita. Si Ella ay nakatitig at nagulat kay Alex, namumula sa kanyang pagkamangha sa kanyang katapangan. Tatanggihan niya ba siya? Hindi yun. Kung oo, pwede niya akong gamitin para sa kanyang mga luha. Pero yinakap siya ng mahigpit ni Ella. Nasabi mo rin sa wakas. Mahal din kita. Ayos! Ang mga traidor na courtier at maharlika ay pinakulong sa kanilang mga kasalanan. Ngayon ay may mas mabuti at mas mapagkakatiwala ang mga tao si Alex sa kanyang paligid. Kailan ulit ang date niyo ni Ella? Hindi yun date. Meron kaming pag-uusapang importanteng mga bagay. Importanteng mga bagay? Ay, Boots, may sasabihin ka pa ba? Boots? Ngunit nananahimik pa rin ang mga sapatos. Lumakas ang loob ni Alex at lagi nagsasalita laban sa masama. Nakatulong sa kanya ang kanyang mga damit. Ngunit habang tumatagal ang panahon, ang mahika ay naglaho at hindi na sila nagsasalita. Anong nangyari, mahal? Nagpaplano ka bang bumili ng bagong damit? Hindi. Espesyal sa akin ang mga damit na ito. Sinamahan nila ako at nanatili sa panahong mahirap at sa panahong masasaya. Kahit naglaho ang mahika sa kanyang mga damit, ang lakas ni Alex ay nananatili. Siya ay nagbago mula sa pagiging mahiyaing hari tungo sa isang mahusay na pinuno. Ang kanyang pamumuno ng Doloria ay naging mayaman na kaharian, nagpapakita ng katapangan at katapatan kahit sa likod ng paninipula.